Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa, sa lahat po ng mga kapatiran sa Calvary Foursquare Church. Purihin po ang Panginoon. Ang gabi pong ito ay gabi po ng ating pananalangin, isang opportunity na pinagkaloob sa atin ng Panginoon na tayo po ay makadulog sa Kanya, tayo po ay makakausap natin Siya, at ang ating mga buhay po ay muli pong mapailalim sa Kanyang kapangyarihan. O salamat sa Diyos. Sa ating pananalangin ngayong gabi, mga kapatid, bago po tayo manalangin, hayaan nyo po na ako po ay magbasa ng Kanyang mga salita na muli po nating makita sa mga salitang ito ang kalagahan po ng pananalangin at kung ano po ang ginagawa ng Diyos sa panahon po na tayo po ay nananalangin sa Kanya. Hallelujah, hallelujah. Ang sabi po ng aklat ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, isang maiksing verse po, pero ito po yung napakahalaga at lubhang kailangan po at dapat po nating maintindihan bilang isang Kristiyano. Sabi po dito, 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray without ceasing. Ulitin ko po, pray without ceasing. Ang sabi po sa wikang Tagalog is, manalangin po tayo ng walang patid o maging matyaga po tayo sa pananalangin. Hallelujah! Purihin ang Panginoon, pinagpala ng Diyos ang Kanyang mga salita. Alam niyo mga kapatid, ang pananalangin ay lubhang napahalaga sa buhay ng isang Kristiyano. At mapapansin po natin sa pangungusap pong ito o sa salita ni Apostol Pablo, hindi lang po basta-basta na sinabi niya na parang suggestion niya sa, uy, bilang isang Kristiyano, manalangin ka. Manalangin ka naman. Parang ganon. Ang pagkakasabi po dito, o ang pagkakasulat po dito, ito po'y sinulat na pautos. It is command na manalangin ka palagi. Pray without ceasing. Palagi kang manalangin o manalangin ka na walang patid. Yun po ang kanyang utos sa bawat mananampalataya. Bakit po kaya sinasabi ni Apostol Pablo na manalangin ka palagi o manalangin ka na walang patid? Mga kapatid, isang dakilang bagay na dapat po nating makita bilang isang Kristiyano sa buhay natin na dapat po nating nasain na tayo po'y manalangin hindi lang isang beses, dalawang beses o dapat nasain po natin na palagi po tayong manalangin sa tanang buhay po natin. Dapat palagi po tayong mag-pray. Bakit po? Mayroon pong isang dakilang bagay na ginagawa ang Diyos sa panahon na tayo po ay nananalangin. Ang panalangin po, to pray is to abide in the presence of the Lord. Wow! Yung po ang isang dakilang bagay po na sa panahon po tayo ay dudulog at mananalangin, lalapit sa Panginoon, nandun po na ang pananalangin pala ay pananatili sa presensya ng Diyos o pananahan sa presensya ng Diyos. Hindi lang po basta natin naramdaman, kundi nandun po nilulukuban tayo ng Panginoon sa panahon ng tayo po ay nananalangin. Purihin ang ating Panginoon. Maalala niyo po, mamalala ko yung salita ni Haring David. Sabi niya, one thing I ask to the Lord, to dwell in the presence of the Lord. Bakit po kaya ninanasa ni Haring David na isang bagay na mangyari sa kanyang buhay na palagi siyang makadulog, palagi siyang makapunta doon sa presensya ng Diyos. Palagi siyang manatili sa presensya ng Diyos. Isang bagay lang kanyang ninanasa sa kanyang buhay, yung manatili sa presensya ng Panginoon. Parang kung isipin po natin, bakit? Ano po ba ang mayroon doon sa presensya ng Diyos? Kapatid, alam naman po natin na kapag tayo po'y nasa presensya ng Panginoon, may mga bagay po na hindi po kaya nating explain, hindi kaya nating sabihin kung ano po ang nangyayari sa buhay natin. Isang bagay na napakaganda kapag tayo po'y nasa presensya ng Diyos. Sapagkat kapag tayo po'y nasa presensya ng Diyos, there's hope, mayroon pong kapayapaan. Sa panahon po natin ngayon, sa panahon po na hindi pa rin natatapos ang problema ng ating mundo, ng ating lipunan sa pandemic na ito, minsan po nawawala ang kapayapaan. Mga kapatid, pero kung tayo po ay luluhod sa presensya ng Diyos,
Pag tayo po'y pupunta sa ating pananalangin, ang ginagawa ng Diyos, binabalutan po tayo. Nilulukuban po tayo ng kapangyarihan ng Panginoon. Kaya nagkakaroon po tayo ng kapayapaan sa buhay natin. Kaya po, napakagandang tingnan ang pananalangin. Kapatid, mayroon pong kapayapaan, mayroon pong pag-asa sa presensya ng Diyos. Nandun po ang kanyang kapangyarihan. Sa presensya ng Diyos, mayroong kapangyarihan. Nandun po yung pagtatagumpay natin bilang isang mananampalataya. At sa mga karamdaman, nandun po ang kagalingan sa presensya ng Diyos. Kaya po sa panahon ng tayo po ay mananalangin, mga kapatid, praise the Lord, ang Diyos po ay nakahandang maglukob sa atin ng kanyang kapangyarihan. Kaya po, ang sabi ni Apostol Pablo, manalangin po tayo ng walang patid. Manalangin palagi. Kasi po, kapag palagi po tayong, kapag nag-pray tayo, nandun po ang presensya ng Diyos, nararamdaman natin, secured po tayo. Di ba? How much more kung palagi po tayo sa presensya ng Panginoon, nagbabad tayo sa presensya ng Diyos, palagi tayo nananalangin, mga kapatid, nag-stay po tayo sa presensya ng Diyos. Nakakulong po tayo sa proteksyon ng hindi lang kung anong klaseng proteksyon, kundi proteksyon ng Diyos. Nandun po ang kanyang kapangyarihan. At kapag nandun na po tayo sa pananalangin natin, mga kapatid, i-reveal ng Panginoon ang kanyang kaningningan, ang kanyang kadakilaan, ang kanyang dakilang plano, lahat ng mga bagay na ninanasa ng ating puso, kanya pong i-reveal ito. Yung wisdom na nagmumula sa Panginoon na kinakailangan natin sa panahon na ito, i-reveal ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, sa pamamagitan ng ating pananalangin. Kaya nga po, sabi po ni Apostol Pablo, sabi niya, manalangin kayong palagi. Maging matyaga sa pananalangin. Sapagkat sa panahon ng pananalangin, nandun po tayo sa ilalim ng presensya ng Diyos. Kaya po sa ating pananalangin ngayong gabi, mga kapatid, hallelujah, nasa ilalim po tayo ng presensya ng Panginoon. At kapag nasa ilalim po tayo ng presensya ng Diyos, hallelujah, ang Diyos po ay gumagalaw para sa ating pangangailangan. Ang Diyos po ay makapangyarihan sa lahat. In the name of Jesus, I declare, salamat Lord sa inyong katapatan. Mga kapatid, sikapin natin na palagi po tayong manalangin sapagkat sa panahon pala nang tayo po ay nananalangin, nasa presensya tayo ng Panginoon. Maalala ko lang po sa aklat ng Psalms chapter 91 na sabi po doon ay kahit na 1,000, 10,000 magbagsakan, magkamatayan sa iyong kanan, sa iyong kaliwa, pero hindi ka maano. Pero kasi ang kadahilanan po noon, nasa presensya po tayo ng Diyos. Isang dakilang bagay po na nasain po natin, yung malabay na pakpak ng Panginoon, ng kanyang kapangyarihan, yun po ang lumukob sa atin. At mararanasan po natin bilang isang Kristiyano sa panahon po na tayo po ay nananalangin. Kaya po, sabi ng Apostol Pablo, pray without ceasing. Kasi yun po ang nangyayari sa buhay natin bilang isang Kristiyano sa panahon po na tayo po ay nananalangin. Purihin ang Panginoon. Ngayong gabi po, tayo mananalangin. Ilapit natin sa Panginoon, dumulog po tayo sa Panginoon, isama po natin yung ating pamilya. Ikaw, tatay, nanay, yanyahan mo yung mga anak, magkaroon kayo ng isang lugar na kayo ay makapanalangin at i-welcome nyo ang presensya ng Diyos sa inyong kalagitnaan ngayon. At habang kayo nananalangin, mga kapatid, I declare the presence of the Lord na patuloy na babalot sa inyong mga buhay. We are anointed to pray. Praise the Lord. Ang Diyos ang ating kasama, ang Diyos ang tutugon sa lahat ng ating panalangin. Sige po, tayo po'y manalangin, pagpalain po tayo ng ating Panginoon.